Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pumalakpak nga po yung mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Amen. Palakpak ng Glory to Kwaresma. God. Ayan, at tunay na Praise napakasarap magpuri sa Panginoon, Amen Sister po. Helen, dahil ang presensya ng Diyos ay nananaog sa ating kalagitnaan Amen. kapag tayo ay sumasamba sa Kanyang pangalan. Amen. Sa oras pong ito, ayan po habang tayo po ay nagninilay po, tayo po ay nakakadama ng mga biyaya at pagpapala. At ngayon naman po ay makikinig naman po tayo, Brother Peter, Amen. ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. At hindi matatapos ang gawain kung wala din po ang mga sharers. Oo, Po? yan, na talagang mga pinagpala ng ating Panginoon. Yes, nagpapatunay na buhay ang Diyos. Amen, Amen. po sa ating mga buhay. Okay, so ang una pong magpapatotoo ngayong araw na ito ay mula pa po sa Taguig City. Ang ating kapatid, Sister Mary Magtulis, purihin ang Diyos. Mapagpalang hapon po sa ating Panginoong buhay na si Yahweh El Shaddai. At syempre po sa ating pinakamamahal na punong lingkod, Brother Mike at Sister Belen at sa pamilya po ng mga Bilarde. Isang malaking pagpapala po na ako ay makatayo rito sa ating lugar na ito na pinagpala. At sabi nga po ng Panginoon ay itinakdaan niya ang lahat ng bagay at mga pangyayari. Kaya ako po ay magpapasalamat sa Diyos sa nakaraang 2 buwan na sakripisyo ng aking karamdaman. At ang karamdamang ito ay halos kalagot na ng aking buhay. 2 doktor ang pinagdalhan sa akin na espesyalista pero hindi po ako gumagaling sapagkat ang ubo na ito ay ako po ay nanghina dahil nagkaroon po ako ng pulmonya. At doon sa x-ray, nung ako po ay nilab, lahat po ay mababa dahil sa sobrang aking karamdaman. Pero excited na po akong mag-walk of faith. Sa 2 buwan na yan, halos hindi po ako mapagkatulog dahil nga po sa aking ubo. At tuwing aatin ako dito, pinipilit ko lang at ako'y ubo ng ubo. Subalit, pag naririto ako, nakakapagtaka, mga kapatid, ako po ay malakas. At pag uwi ko ng bahay, ako'y lugong-lugo at halos hindi na po makakilos at nangihina ang aking mga katawan. Dumadalo ako sa mga gawain, pinipilit kong dumalo at walang hadlang ang masasamang espiritu ng karamdaman. Tunay nga po mga kapatid, nung magwo-walk of faith na tayo, excited na po talaga akong makarating. At hiniling ko sa prayer request ko, makita ko lang ang ating pinakamamahal na pulong lingkod, ako po ay gagaling. At tunay nga na napakabuti ng Diyos. Nakita ko po sa mata ang ating punong lingkod. At nakita ko rin yung katabi niyang magandang babae, ang ating ina na si Sister Belen. At tunay nga po, nakipagtitigan ako sa ating punong lingkod. At nakakapagtaka ang himala nung araw din na yun, mga kapatid. Nawala yung panginginig ko, nawala yung ubo ko, ora mismo. Palakpakan po natin ang Lord. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ako po ay nautusan na magpulot ng basura. At doon sa Lunita, salamat po at tayo ay napuri ng mga workers, management ng ating Luneta. Talaga pong sinimot ko ang mga basura. Nakalimang bag po kami ng basura. At nilinis ko lahat. Wala pong nakitang katiting na basura. At hinihiling ko habang ako'y nagwawalis, Lord, pagalingin niyo na po ako dahil ako'y nauuhaw na sa paglilingkod sa inyo. Tunay nga po nung makaalis si Brother Mike, nung naroroon na sa labas, ora mismo ako po ay gumaling. Kaya maraming salamat po at hindi lang yun, hindi po ako makatulog within 2 months. Nung ako po ay nakapag-walk of faith at naglingkod kay Yahweh at sumunod sa kanyang kalooban, nagdala ng palaspas, nagdala ng mga akay.
Tunay nga po na ako ay gumanda. Nakatulog na po ako mahimbing. Praise Sa the pangalan Lord. ni Yahweh El Shaddai, thank you Yahweh sa himala Ayan. at kababalaghan. Thank you Brother Mike. We love you po. Ayan, Thank you. palakpakan ho natin ng malakas ang Panginoon. Glory to God, Glory Lord to Christ God. Jesus. Ayan po, brother. Mm. Ayan po, ayon po sa mga taga-Efeso, Oo, Kabanata 6. sabi ng banal na kasulatan, maglilingkod kayo ng masaya, ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Amen. Ayan. Salamat sa Diyos. Glory to God. Glory to God. At ang susunod po, Brother Peter. Opo, galing pa po sa Valenzuela City. Tama po ba to? Sister Anisha Chow. Sister Cynthia. Ay, sorry po. Sister Cynthia Ducot, purihin ang Diyos. Amen. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Kay Brother Mike, sa ating punong lingkod. Kay Sister Bilen po at sa kanyang pamilya po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa nangyari po sa aming nanay po. Last month po, nabalitaan po sa nung Tuesday, March 21 po, nabalita po na ang nanay ko po ay namatay. Sabi ko, Lord, bakit ganon? Kasi may nagsundo po sa akin dito, kasi nagjo-duty po ako pag Saturday. May nagsundo po sa akin, mga classmate ko, kasi may samahan po kasi kami, na kapag may mga problema po ang grupo namin, isa sa grupo namin, pinupuntahan namin. Ngayon yung classmate po namin namatay yung asawa niya. So, sinundo nila ako. Pagdating po ng Tuesday, ang balita po, ang nanay ko ang namatay, kaya may nagsundo po sa akin. Kaya mayroon akong kasamahan na Sharets, lumapit sa akin. Ang sabi po, niyakap ako, sis, condolence po. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, kasi balita nung Saturday na patay ang nanay mo. Kaya nagulat po ako, sabi ko, Lord, hindi patay ang nanay ko. Totoo pong nasa ospital ang nanay ko, pero buhay na buhay pa po ang nanay ko. Sabi nila, sis, uwian mo ang nanay mo habang buhay pa siya. Kasi talagang sinabi po ng kapatid ko na talagang nag-50-50 po ang nanay ko, pero nananampalataya ako kay Yahweh El Shaddai na makakauwi ako at makakausap ko ng buhay ang nanay ko. Subalit sabi ko, Lord, uuwi ako. Pero siyempre wala po akong trabaho, full-time kami pareho ng brother husband ko dito, pero nananalig ako kay Lord na sabi ko hindi matapos ang buwan, makakauwi ako, sabi ko. So, habang niyayakap po nila ako, pinipilit nila akong uuwi, sabi ko, nagdadalawang isip ako, Lord, exam ng anak ko. Hindi siya makakakuha ng exam kung walang bayad ng tuition. Pero malakas pa rin ang pananampalataya ko kay Yahweh El Shaddai. So, habang yumayakap sila sa akin, may inaabot sila, pero tinatanggihan ko kasi sabi ko hindi po buhay ang nanay ko. Pero salamat sa biyaya ni Lord na hinulog nila sa bulsa ko ang pera. Kasi inisip ko wala akong pamasahe. Pagdating ko po sa bahay, nagbihis ako ng uniform. Pagdukot ko po sa akala ko panyo, pero talagang pera po. Higit pa sa sapat sa pamasahe ko ang aking na dukot sa bulsa ko. Pagdating ko po ng Sabado, sabi nila, umuwi ka na. Sabi ko, hindi pa ako uwi kasi may asikasuhin pa ako. Pagdating ng Sabado po, sabi nila, bakit nandito ka pa? Sabi ko, bukas ako uuwi. So, umuwi ako ng Linggo po. Pagdating ko po doon sa amin, pahinga lang ako konti, dumiretso ako sa ospital. Alam niyo po, nakita ko yung nanay ko na parang talagang patay kasi hindi na siya nagigising, ilang linggo na, hindi na siya nagigising, hindi na siya nakakapagsalita. Pero sabi ng kapatid ko, kausapin mo lang kasi nakikinig siya. So sabi ng pamangkin ko, auntie, hawakan mo sa dibdib, hilutin mo lang. Sabi ko, ginawa ko. Tapos sabi ko, Nay,
narinig mo ba ako? Sabi ko, ako to, ang anak mo sa Maynila, narito na po ako. Alam niyo po, ang nanay ko, unting-unting dumilat ang mata, tapos lumuha. So, ibig sabihin, may reaction siya. Dahil ang akala talaga, ang nagbibigay lang sa kanya ng buhay yung mga aparato. Pero nung lumuha siya, ramdam ko na nandyan, tinulungan siya ni Yahweh El Shaddai. Kaya napakabuti po ni Yahweh El Shaddai. Kasi pag binuhat mo po ang nanay ko, pag binihisa namin, napakabigat po niya. Ang sabi ko sa kapatid ko, sabi ko, ate, umuwi ka muna, magpahinga ka. Ako naman ang magbantay sa nanay. Alam niyo po, naranasan ko mag-alaga sa magulang na napakasakit pag nakita mo na gano'n ang sitwasyon. Binubuhat ko po siya bago, kasi naka-NGT po siya. Pagka sa ilong ako makakain, bago siya pakainin, kailangan nakataas po siya. Tapos po, nung binubuhat ko po siya, hindi ko po makaya. Sabi ko, Nay, tulungan mo ako, hindi kita makaya. Parang mapwersa siya. Alam mo, ginawa ng nanay ko. Tapos sabi ko, Lord, malapit na po ang walk of faith namin. Panginoon, sabi ko, tulungan mo po na makalabas ang nanay ko. Gusto ko, pagbalik ko sa Maynila, nakalabas na ang nanay ko sa ospital. To God be the glory na kinabukasan, sabi ng doktor, pwede na makalabas ang nanay. Pero doon na lang ituloy ang NGT at ang paggamot. Alam niyo po, umalis ako na nakaupo na ang nanay ko at talagang nakapagsalita na siya. Hiningi ko sa kanya, Nay, sabi ko, kantahan mo naman ako. Alam niyo po, may boses ang nanay ko, kinantahan niya ako. Kaya salamat, to God be the glory, na pag-uwi ko po dito sa Maynila, magaling na ang nanay ko at nakaupo na po siya mag-isa. To God be the highest glory. Amen. Praise Amen. the Thank Lord. you, Lord. Glory to God. Amen. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen. At ang ating Diyos you, Lord. ay dakilang manggagamot. Amen. Salamat sa Diyos. Okay, at ang susunod po na magbibigay ng pagpapatotoo ay ang ating kapatid mula pa po sa Moonwalk, Parañaque Yan na po, City. yan po yung sinabi natin. Sister Anisha Chow, purihin ang Diyos. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Anisha Chow. Second time kong nagpapatotoo dito po. Magpapasalamat lang ako kay Brother Mike, kila Sister Bedel, at saka sa Bilarde family. Ang papasalamat ko lang po sa inyong nakaraos mga anak. Ang aking anak, si Anggaling Cao. At ngayon ay papasok na sa Salvones. At mayroon na naman akong anak na mga anak din sa 21. Patnubaya nawa ng Panginoon Yahweh sa dahil nga makapanganak ng maluwalhati. At dalangin ko po, Lord, nga lubusan mo na akong pagalingin sa asma at saka sa anong uring mga karamdaman. At dalangin ko nga bumalik ang anak ko sa bahay. Kasi pinagalitan ko po siya. Kaya lumayas. Ang gusto ko po sana kung maaari lang bumalik na siya kasi bunso ko po siyang anak. Kaso lang medyo mabait. At nagkaroon ako ng mga mababait na manugang. At maraming salamat, Lord, at pinagkaloob mo na sa aking anak, sa aming mag-iinangan. Nagkaroon na kami ng bahay sa Gentre, sa General Trias. Salamat, Lord. Maraming salamat. Nang walang hanggang, patuloy po ako maglilingkod hanggat kaya ko pumunta ng Ambel. Thank you very much. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Salamat sa Panginoon. Diyos. Thank you, Lord. Thank Glory you, Jesus. to God. Ayan. At ang susunod po na magpapatotoo ay mula pa po sa Kabugao, Apayao. Wow. Sister Stephanie Siklangat, purihin ang Diyos. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo po kay Brother Mike Z. Velarde. Maliit pa lang po ako, dala-dala na po ako ng nanay ko para makapag-attend po dito sa gawain ng Yahweh El Shaddai. Nakikipag-walk of faith pa po ako noon. Minsan pa, halos iniiwan na ako ng mama ko kasi
nahihilo siya sa daan. Akala ko hindi ko na mahanap yung nanay ko sa walk of faith, pero mabuti na lang, nahanap ko pa rin siya. So yun po yung mga karanasan ko nung kabataan ko na naranasan ko po dito sa gawain ng Yahweh El Shaddai. Ako po ay nakapagtapos ng pag-aaral, ako po ay isang guro, pero bago po yon, dumanas po ako ng madaming pagsubok kasi nag-enroll po ako sa isang private school, which is a Catholic school po sa Tugigaraw City. University of St. Louis po yon. Kaso nung panahong yon, 3,000 lang po yung sahod ng nanay ko bilang guro kasi punong-puno po siya ng loan. Ang tuition fee ko po first semester ay 40,000. Dahil palagi po ako namumroblema tuwing pag-sign ng permit, kinausap ko po yung dean kasi lagi po akong umuutang sa dean po namin para lang maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Kaya po yun, nirecommend po ako bilang working student. At saka po, every Saturday po noon, nag-attend po ako sa gawain ng El Shaddai pag wala kaming NSTP doon po sa amin sa Tugigaraw City. Ito po yung first time ko po na nagpatotoo dito sa gawain ng El Shaddai. Actually, pangarap ko po talagang magpatotoo kasi nais ko pong pasalamatan ang ating Yahweh El Shaddai at ang buong ministry niya kasi alam ko po lahat po kayo ay nagdadasal para sa isa't isa. Nung nakapagtapos na po ako ng aking pag-aaral, hirap na naman po ako makatake ng board exam. Actually, 3 beses po. Yung una, 73. Pero siguro, dala yun ng kapasawayan. Kasi nga, feeling ko matalino ako. Kaya yun, 73 ang binigay sa akin. Pero kahit pa man po, nag-exam po kasi ako na hindi nagre-review. Kaya nung pangalawa uli, 74 na naman. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko na nakiusap na talaga ako na pinangako ko sa sarili ko na kapag makapagtapos ako sa pag-aaral, uuwi po ako sa amin sa baryo at tuturuan ko po yung mga hindi marunong magbasa doon. At salamat sa Diyos sa pangatlo, September 15, 2015 po. Pass na po ako ng board exam which is 78 na po. So yun po, marami pong salamat Panginoon sa pagpapalang yan. Pero eto naman, pasaway po kasi talaga akong bata. Inaamin ko po yung madami po talaga akong kasalanan kahit po hinuhubog po ako ng mga magulang ko sa pagsisimba, sa lahat ng mga gospel, hindi pa rin mawala yung bilang pagkatao ko. So nung 3 beses pa, mahigit pa na nag-apply po ako ng bilang teacher, naki-RQA po ako. Top 1 po ako sa RQA. Pero pag pagbibigay ng item, wala po akong pangalan. Lagi po, wala akong pangalan. Hanggang sa nagtaka na ako, bakit wala akong pangalan? Binigyan na lahat, ako na lang ang wala. Matalino naman ako, bakit wala ka ako? Sabi nung superintendent na nakausap ko, ma'am, ang nakalagay kasi sa result ng RQA mo, ang pwede mo lang turuan ay yung mga ita, yung mga indigenous people, hindi ka pa pwede dito. Bakit naman? I came from university, ganun ko po magbayabang, pero wala ma'am, ang gagawin mo na lang, ulitin mo maki-RQA. Itanggalin natin lahat yung folder mo dito, papalitan natin ng bago para sa ganon makapasok ka na. Yun po ang ginawa ko. Kaya nung June 4, 2018 po, permanent na po ako bilang teacher. So yun po ang pinapasalamat ko na gusto kong sabihin dito na hindi ko nagawa yon kung hindi dahil sa aking pananampalataya at kung hindi dahil sa panalangin ng aking pamilya at panalangin niyo po dito sa gawain ng Yahweh El Shaddai. Marami pong salamat. Praise the Lord. Ayan. Isa pa, pero nung naging teacher na po ako, hindi pala madali. Kasi pangako ko, tuturuan ko yung mga kamag-anak ko doon na hindi makabasa. Madaming pagsubok ang dumaan sa aking buhay nung 2019 to 2018. Ang dami ko ng kaso po sa DepEd. Wala naman akong ginagawa na mali. Ang alam ko, nagtuturo naman ako ng tama. Pinapalo ko naman lahat ng objectives. Pero hindi ko alam yung mga kapwa ko guro. Lagi akong dinadala sa aming supervisor para advisean hanggang sa
umabot kami ng mayor, natatanggalin daw ako. Lahat ng mga parents doon sa community namin, 40 po sila, nagpirma po sila na matatanggal na ako sa trabaho. Pero maraming salamat, Panginoon, kasi nung araw na yon, hindi po sila nag-attend doon sa confirmation na kasama ko po si mayor, kaya hindi po ako natanggal. Hanggang ngayon, teacher pa rin po ako kasi wala Praise sila para God. i-defend Lord. yung letter na Thank yon. you, Lord. Natanggalin ako sa trabaho. Pero kahit na pagtagumpayan ko yon, siguro dala rin ng kapasawayan ko minsan kasi hindi natin matatanggal ang ating pagiging tao pa rin kahit papaano. Neto pong pandemic na naman, ang sabi na naman nila, tatanggalin lahat ng teacher. Kung hindi sila magsasahod. Lahat ng hindi magpapabakuna, tanggalin, sabi. Pero ayaw ko talang magpabakuna noon. Nagtatago ako tuwing pumupunta yung doktor sa amin, nagtatago, ang dami kong dahilan. Pero salamat sa Diyos at natapos yung COVID-19, hindi ako nagpabakuna, hindi ako natanggal. Praise the God. Lord! Pero Glory to neto God. lang Salamat na sa naman. Netong 2025, ang pinakamasakit sa lahat. Kasi po, nung college po ako, bago ako graduate, kahit anong sabi ng magulang ko na huwag kang magipag-engage ng primary sex, nagawa ko po yun. Kaya nagkaroon ako ng 2 anak. Nakilip-in po ako ng 3 taon, pero yung 3 taon na yon, napakasakit po kasi araw-araw pinoproblema ko ang bigas na kakainin namin, ang pera. Kasi ang sabi ng nanay ko, dahil nakapagtapos ka na, buhayin mong pamilya mo. Wala na akong pakialam sa inyo, yun ang sabi ng nanay ko. Pero yung nahanap kong lalaki, pasaway siya, ayaw niyang tumulong. Ayaw niya talaga. Kasi sabi niya mayaman daw kami. Pinabayaan na nga ako ng magulang ko. Kaya sabi ko minsan, sabi ko sa auntie ko, auntie, wag naman ganito. Last year wala kaming ilulutong bigas. Ngayong taon wala uli. Baka next year wala uli ka ako. Kaya pasaway man ako, pero hiniling ko talaga sa Panginoon. Sabi ko, gawan mo ng paraan, Panginoon, para lumayo itong kapartner ko. Di bale ng 2 anak, wag lang siyang palagi dito, baka madadami pa yung anak namin, wala kaming ipapakain ka ko. Patawarin ako ng Panginoon, John, pero dinalangin ko po talaga Okay, yun. praise the Lord. Ayan. At natupad naman po, kasi nung January 6, 2018, iniwan niya po ako. Pero ang mali lang po, nagpakasal kami ng November 21, 2017. Maghihiwalay na sana kami ng December, kaso na disgrasya, bumalik siya sa bahay, ginamot ko. Kaya nung January 6, 2018 po, iniwan niya na kami. Pagkatapos ng iniwan niya kami, nagkasakit yung isa kong anak. 5 araw ako sa ospital. Wala akong underwear kasi po, pumunta lang kami ng ospital para magpa-check up. Hindi ko naman alam na mako-confine yung anak ko. Wala akong mautusan doon kung saan ako kasalukuyang pansamantalang nagtatrabaho noon. Kaya nung balak bumalik nung asawa ko, hindi ko na po siya pinansin kasi bumalik siya, wala pang daladalang bigas, yung ngiti mo hanggang Praise dito. God. Ayan. Kaya hindi ko na po pinansin. Okay, salamat po. Kaso Salamat. God. Nung na-permanent na po ako, August, 2 anak ko, nadala na naman sa St. Paul. Ang bill nila 80,000, wala pa akong pera noon. Hiram ko dito, hiram ko doon. Pero salamat sa Diyos kasi may mga tao na pinadala siya upang magbayad doon sa bill namin sa ospital. At Amen. inuwi ko yung mga anak ko na malakas. Wala silang sakit na nung inuwi Amen. ko. Maraming Hallelujah. salamat. Salamat sa Yun ang Diyos. pinapasalamatan ko sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Opo. Pero sabi ko nga, etong 2025 talaga ang sama. Kasi, nung March, yung asawa kong iniwan ako for 7 years, dinemanda niya ako ng adultery. Kaya dahil doon, bilang counter ko, dinemanda ko din siya ng bawsi sa walang binigay na pera sa loob ng 7 years sa 2 bata. Kaso lang, nung nagdemandahan na kami, bawsi versus adultery, dinemanda na naman ako ng administrative case sa DepEd. Tatanggalin niya daw ako sa trabaho. Pero sa kasalukuyan, sabi nga ng Panginoon, hindi ka bibigyan ng problema na hindi mo kakayanin!
Amen. Yun po, hindi ka talaga bibigyan na hindi mo kakayanin. Kaya alam ko po, kakayanin Praise the ko ang Lord. problemang yon. Kaya sa kasalukuyan, yung mga kaso ko po ay nakapending po. Tuwing may hearing, postpone po. Kaya maraming salamat. Postpone palagi. Yun po. Praise God. God. At nitong December lang, yung anak ko na-operahan siya na naman ng appendicitis. Akala ko nga mawawala na siya Kasi nung tinawag ako sa kwan, tapos na yung operation niya. Pero tinawag ako doon sa ICU. Bakit kaya kako? Tingnan mo yung anak mo, Mrs. Kausapin mo. Pagdating ko doon, ang bilis ng tibok niya, hindi na siya makahinga. Yung palis na yung tibok ng puso niya. Mabuti na lang lahat ng machines doon tumunog. Okay, Lumabas praise yung the Lord. doktor Ayan, at sabi, salamat po, sister. iayos mo yung higa niya para makahinga Okay yung po. bata. Yun po Ayan, sabi. salamat. Okay, So, palakpakan yun po. natin ang Panginoon. Praise Thank the you Lord. po. Glory to Diyos, God. Glory to God. Ayan, galing Thank you, kasi Lord. sa Apayaw ang ating kapatid, kaya marami siyang baon na patato. Opo. Next time, Okay. sis, mag-share ka ulit. Okay, ang Ayan, susunod salamat po sa na Diyos. magbibigay ng pagpapatotoo ang ating kapatid mula pa po sa Imos City, Cavite. Ang ating pong kapatid, Sister Violi Bello. Purihin ang Diyos. Magandang hapon po. Yahweh El Shaddai, Brother Mike, Sister Belin, sa ating lahat dito sa loob ng House of Prayer. Nagpapasalamat lang po ako kay Yahweh El Shaddai kasi araw po ng Friday, nagdadalawang isip po ako na maglakad. So, ang paglalakad ko pong ito ay para po mag-sacrifice po sa aking kapatid na inoperahan din po sa kanyang lungs kasi nagkaroon po ng tubig. So nagkaroon po siya ng nakumatos po siya. Tapos naka-NGT po siya ngayon. Sabi ko, Lord, maglalakad po ako para sa kapatid ko at sa mga kamag-anak kong mga may sakit. Ako na lang po maglalakad para sa kanila, magsasacrifice po ako. Pero ang totoo po, ang sabi lang sa akin ng doktor, 30 minutes lang, Mrs. Bello, yung paglalakad mo, tama ka na doon. Hindi ka na pwedeng humaba ang paglalakad mo. Dalalang-alang po sa aking mga mahal sa buhay. Ginawa ko po yun, nag-pray ako nung gabi. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na makapaglakad ako alang-alang sa aking mga mahal sa buhay. At sa paglalakad kong ito, sabi ko, ilalabas mo po ng ICU ang kapatid ko, purihin ng Panginoon. Nasa labas na po ang aking kapatid, pero naka-ICU pa siya. Ang sabi doon, kasi kinamusta ko, ang sabi ng mga pamangkin ko, ante, okay naman din si Papa, kaya lang gusto ng doktor, patatabain muna siya bago siya ilabas, sabing ganon. So sabi ko, sige, manalig tayo sa Panginoon, huwag kayong maging negative, lagi kayong positive, huwag kayong mag-isip ng hindi maganda, basta yun lang ang ko. Kaya ang paglalakad ko nito, Panginoon, sa walk of faith, kalooban po talaga ng Panginoon, tatlo po kaming magkasama at nagkahiwalay-hiwalay po kami kasi naipit ako doon sa ni Brother Mike kasi sabay sana kami. Pagdating namin doon sa unahan, yung kasama kong isa, iniwan na rin din po ako. Tapos nung nandyan na kami sa may Coastal Mall, hindi ko na po, Lord, kaya talaga maglakad. Ang sakit na po ng paa ko. Kaya tulungan Praise the mo pa Lord. ako. So, praise the Lord, nakayanan ko po, nakarating po ako dito ng maluwalhati. Amen. Praise God. Sa birthday ko na lang po itutuloy ang ibang Ayan, happy patato. birthday po, happy Maraming birthday. maraming salamat po to Okay, God. palakpakan natin ang Panginoon. Glory to Salamat sa God. Diyos. Glory to At God. ang susunod po ay mula pa po sa San Juan City. Ang ating kapatid, Sister Marivic Cuantia. Glory to Magandang God. hapon po, Brother Mike. Magandang hapon po sa brothers and sister. Magandang hapon po sa lahat. Ang patuto ko po, ako po ay 2 linggo may ubo. Hindi po ako makatayo, hindi po ako makakilos. Pero sa awa ng Diyos, gumaling po ako. Nag-walk of faith po ako. Salamat po, Yahweh Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. Iyon. Ayan, Salamat praise sa God. Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. At ang Okay, susunod at ang po, susunod po ay mula po sa Bacoor City, Cavite. Sister Alicia Malazarte. Purihin ang Diyos. Magandang gabi po, Yahweh El Shaddai, Brother Mike and family, to you all brothers and sisters.
Nagpapasalamat po ako sa lahat ng biyaya at pagpapala, kalakasan, kalusugan na aking buong sambayan. At salamat din po sa pangalawang anak ko, nakarating na po siya ng Australia. Natupad na po ang prayer request niya kasi po binigyan po siya ng trabaho ng company na sa Australia, kasama po yung asawa niya at kanyang mga anak. At salamat din po sa pang-apat kong anak na nasa Vietnam ngayon, nagtatrabaho siya. At ngayon pong linggo, susunod po yung anak kong panganay papuntang Australia as Amen. a tourist. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa Praise the kalakasan, Lord. kalusugan sa lahat-lahat. Thank you, God. Ayan, Give the glory. okay. And Amen. last Salamat but not sa the Diyos. least, Opo. ay mula pa po sa Las Piñas City. Si Sir Lourdes Dotilios, purihin ng Magandang Diyos. hapon po, Brother Mike and Sister Blin, ang buong pamilya. Magpasalamat lang po ako sa anak ko na hospital na 3 araw po hindi siya nagising. Hiniling ko po sa Panginoon na pagisingin siya. Nagmakaawa po ako sa kanya. Sabi ni Sister Marina, isuko ko sa kanya, sa Panginoon. Pero sabi ko kay Sister Marina, hindi ko kayang isuko ang anak ko na ganyan ang sitwasyon sa anak ko. Pero ngayon, malakas na po ang anak ko. Andyan po siya ngayon, kahit na dialysis siya, emergency dialysis siya kasi para matulungan lang po ang kanyang kidney na magiging malakas. Ito po, nandyan na po yung anak ko, dinala ko po ngayon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil magaling na ang anak ko. Nawa po, pag follow up namin check up, ay tatanggalin na po yung iyahang catheter na buo na po yung kidney. Salamat Panginoon, salamat. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah.